Magandang buhay mga bata. Isang maulan na araw sa inyo ngayon. Maaring nasa bahay kayo dahil sa masamang panahon pero papatuloy tayo sa ating pag-aaral. Pisahan na natin. Kamustahin muna natin ang bawat isa. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, Ngayon naman, sabihin natin or awitin natin ang pito-pito. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at ang Sabado, magkakaroon sa isang linggo. Halina at awitin natin to, mga araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at ang Sabado, mga araw sa isang linggo. O mga bata, anong araw natin ngayon? Tama, kung ang sagot mo ay Lunes, ngayon ay araw ng Lunes. Kung Lunes ngayon, anong magiging araw natin bukas? Magaling, kung ang sagot mo ay Martes. Kung Lunes ngayon, anong araw naman natin kahapon? Tama ka ulit, kung ang sagot mo ay Linggo. Ngayon naman, awitin natin ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw pa o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Maaraw ang panahon, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon, maulan ang panahon, maulan ang panahon, maulan ang panahon. O mga bata, anong panahon natin sa labas ngayon? Tama, kung ang sagot mo ay maulan. So kapag maulan, anong dapat nating gawin? Tama ka ulit, kung ang sagot mo ay manatili sa loob ng bahay. So tandaan ha, protektahan ang ating sarili mula sa ulan sa pamamagitan ng pananatili sa bahay. Kung kailangan naman lumabas, anong dapat natin dalhin? Tama ka ulit, kung ang sagot mo ay magdadala ng payong o ng kapote. Para naman protektahan ang ating mga paa, pwede tayong sumuot ng bota. Ngayon naman, awitin natin ang umawit at bumilang.
Tayo na umawit, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, yan ang hula ko. Ito ang siya. Okay, sarap na bumilang, sampung mga daliri sa ating mga kamay. Ipalakpak at ikaway. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, labing inat, awit na pabilang ay kaya. Okay, very good mga bata. Ngayon, magbalik-aral tayo sa ating mga pinag-aralan ng nakaraang linggo. Pinag-aralan natin ang tungkol sa ating pamilya. Very good. Ang ating pamilya ay binubuo ni tatay. Ito naman si nanay or mama or mommy. Ito naman si ate. Ito naman si kuya. At ang nagpapasaya sa ating pamilya ay si, very good, si baby. Pinag-usapan din natin ang dalawang uri ng pamilya. Meron tayong malaking pamilya at maliit na pamilya. Kapag malaking pamilya, ilan kasi sila? Tama. Kapag ang bilang sa pamilya ay 5 at madami pa or mas madagdagan pa, sila ay masasabing malaking pamilya. Kapag 3 hanggang 4 naman ang nasa loob ng tahanan or bahay, sila ay masasabing maliit na pamilya. O, ang pamilya ninyo, ito ba ay malaki o maliit? Next, pinag-aralan din natin ang iba't ibang okasyon na kung saan nagsasama-sama ang ating pamilya, gaya ng birthday, reunion, at Pasko. Mahalaga na nagsasama-sama ang pamilya para, makausap natin sila at makamusta ang bawat isa. Pinag-aralan din natin ang iba't ibang gawaing bahay na pwede kayong tumulong. Pwede kayong tumulong kay mama magligpit ng mga damit, o kaya magwalis, o kaya magtanim. Kung meron kayong sasakyan, pwede rin tumulong kung kaya lang ninyo. Pwede kayong magdilig, magsampay ng mga damit, at tumulong kung ano-ano pa. Alin sa mga gawaing ito ang kaya mong gawin? Very good kung kaya mong gawin yon. Ipagpatuloy mo at yan ay isang magandang pag-uugali na makatutulong sa ating pamilya. Pinag-aralan din natin ang hugis. Tama kung ang sagot mo ay bilog o circle. Sundan si Teacher Kim. Hugis bilog na orasan. Hugis bilog na botones. Hugis bilog na donut. Hugis bilog na bubbles, hugis bilog na gulong, hugis bilog na barya, hugis bilog na orange, at hugis bilog na cookies. Ngayon naman sabihin natin siya sa English. Circle clock, circle button, circle donut, circle tire, circle coin, circle orange, and circle cookies. Hugis, bilog o circle. Pinag-aralan din natin ang kulay. Very good. Kahel o orange. Paano kasi nabubuo ang kulay kahel or orange? Tama. Pag pinagsama mo ang kulay yellow at kulay red, ikaw ay makakabuo ng kulay orange. Sundan si Teacher Kim. Kulay kahel na leon.
kulay kahel na tigre, kulay kahel na dahon, kulay kahel na kalabasa, kulay kahel na crayola, kulay kahel na kamote, at kulay kahel na orange. Orange lion, orange tiger, orange leaf, orange pumpkin, orange crayon, orange yam, at orange orange. Pinag-aralan din natin ang bilang na very good, 0 o wala. Kapag walang laman ng isang lalagyan, yan ay 0 or wala. Pinag-aralan din natin ang malaking letra O at maliit na letra O. Ano ang basa? O, O, O. Awitin nga natin ang tunog. Ano ang tunog ng letrang O? O, 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 O. At ang pagsulat ng letrang O magsisimula sa itaas, pakurba, pababa, pataas, malaking O. Sa maliit na O naman magsisimula sa kulay pula. Pakurba, paibaba, pataas, maliit na O. Ano ang tunog ng letrang O? O, 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 O. Ito ang mga bagay na nagsisimula sa letrang O. Oso. Letrang O. O, O, oso. Oto. Letrang O. O, O, O. Oto. Orasan. Letrang O. O, O, O. Orasan. Hospital. Letrang O. O, O, O. Hospital. Ngayon naman, ito ang ating mga tanong. Napanood nyo ba yung kwento ni Ambolan ni Buboy? Yan. So, yan yung mga tanong dyan at tignan ko kung masasagot natin. Sabi dyan, sino sa inyo daw yung naglalaro sa kasama ng mga kaibigan? Nagpapaalam ba kayo kay nanay o kay tatay kapag naglalaro sa labas? Pinapakinggan ninyo ba ang habilin ni tatay at ni nanay? So, gaya dun sa kwento ni Buboy, no, nakinig siya sa kanyang nanay. Humingi siya ng tulong. So, panoorin ninyo ang video para maintindihan nyo ang kwento. At ang kwento na yan ay nagtuturo na bilang kasapi ng pamilya, mahalaga na tayo ay marunong sumunod sa ating mga magulang at sa mga nakatatandang kasapi ng pamilya. Bakit kailangan kaya nating sumunod? Tama kung ang sagot mo ay para hindi tayo masaktan or mapahamak, kailangan nating sumunod, lalo na sa mga habilin ng ating nanay or tatay. Ano kasi mga habilin nila? Tama, isa dyan yung laging mag-iingat. Pangalawa, laging makikinig sa mga nakatatanda. Pangatlo, huwag aalis ng bahay kapag hindi nila alam. Kailangan laging nagpapaalam. At pang-apat, lagi kang sumusunod sa mga utos nila. Ganon din sa ating school, sa paaralan. Diba sabi natin, si teacher ang parang nanay sa school at kayo ang mga anak ni teacher or mga magkakapatid. Kaya sa school din, dapat marunong din tayong sumunod kay teacher. Bakit? Una, para hindi tayo masaktan. Pangalawa, para alam natin ang gagawin. Ano-ano ba yung mga sinasabi ni teacher na kailangan nating sundin? Very good. Kung ang sagot mo, una, huwag maging maingay. Pangalawa, huwag malikot. At kapag uwian, ano sabi ni Teacher Kim? Tama, huwag sasama kung kani-kanino. At magpapaalam kapag uuwi na. Kailangan alam ni teacher.
So, yan yung mga bagay na dapat yung tandaan at sundin. Ngayon, maglalaro tayo. May mga bagay dito si Teacher Kim na sasabihin. Gagawin nyo lang kung masayang mukha, kung dapat nyo ba itong sundin. At malungkot na mukha kung hindi ito sinusunod. Okay po ba? So, magbabasa si Teacher Kim, sabihin nyo kung yung bata ba dun sa, or yung kinakausap ba dun sa pangungusap, sumusunod or hindi. Kapag sumusunod, masayang mukha. Kapag hindi sumusunod, malungkot na mukha. Patingin na masayang mukha. Yan, nakangiti. Malungkot na mukha. Ganyan. Okay, sanda na ba kayo mga bata? Gawin natin to. Sabi dyan, kapag sinabi daw ni mama or ni nanay na iligpit mo ang mga laruan at ginawa mo ito agad, sumunod ka ba or hindi? Masayang mukha ba or hindi? Tingnan natin kung tama ang sagot nyo. Tama! Masayang mukha kasi ginawa mo agad ang pagligpit ng iyong mga laruan. Bigyan mo ang sarili mo na ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Masayang mukha or malungkot na mukha? Kapag tinanong ni Papa or ni Tatay kung naayos mo ang higaan mo at hindi mo ito ginawa. Masayang mukha ba yon or malungkot? Natanong ka niya, ginawa mo ba? Tapos sabi mo, opo, pero hindi mo pala ito ginawa. Masayang mukha ba yon or malungkot? Sumunod ka ba doon or hindi? Tingnan ko nga kung tama ang sagot mo. Tama, malungkot na mukha kasi hindi mo sinunod si tatay. Very good, tama ang sagot mo. Bigyan natin ulit ang sarili natin ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Masayang mukha o malungkot na mukha? Kapag sinabi ni ate na huwag ka magkalat sa salid or sa kwarto, ngunit nagkalat ka pa rin, sumunod ka ba nun or hindi? Masayang mukha or hindi? Tama, malungkot na mukha kasi nagkalat ka pa rin. Ibig sabihin, hindi mo sinunod ang sinabi ni ate na huwag magkalat. Bigyan niyo ang sarili niya na ang galing-galing clap. Kung tama ang sagot, 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Next po. Masayang mukha or malungkot na mukha? Kapag nakagawa ka ng hindi tama at sinabi ni lolo na humingi ka ng paumanhin at sinunod mo ang lolo mo, pag sinabing paumanhin nang hingi ka ng sorry, tapos nag-sorry ka at sinunod mo si lolo, ano yun? Sumusunod ka ba or hindi? Masayang mukha or malungkot na mukha? Very good. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Bigyan natin ang sarili natin na ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Isa pa, masayang mukha or malungkot na mukha? Kapag sinabi ni nanay na tulungan mo siya sa pagligpit ng mesa, pagkatapos kumain at tumulong ka naman kay nanay. Kaya yan daw, sabi ni mama, no? Tulungan mo akong magligpit ng pagkain. Ay na magligpit ng mesa pagkatapos mong kumain at ginawa mo ito. Sumusunod ka ba or hindi? Masayang mukha ba or malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka ulit. Bigyan natin ang sarili natin ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Very good. So yan po ng mga bata. Importante na tayo ay marunong na sumunod dahil ito ay makakabuti para sa ating pamilya.